O, habang inaayos, may problema kayo? Yes, go ahead. Ah? Pulos? Ang problema mo ay problema ng lahat. General problem yan. So ano pa yung mga problema? Aywa? Okay na? Okay, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila middin ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah, dakilain, tuwalhatiin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Pasalamatan sa mga biyayang pinagkalob niya sa atin na walang hanggan. Sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagliligaw, at ang sino man kanyang iligaw ay walang sino man makapaggagabay. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, binabati ko po kayo ng pagbati ng kapayapaan ng mga mananahanan ng paraiso, ng iba kundi ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sino ang nakababatid o idea ng khutbah kanina tungkol sa Hajj? Mashallah, tabarakallah. Kasi napapanahon ito mga kapatid, dahil nga ay panahon ng Hajj, alhamdulillah. Na kung kaya ang paksa kanina ay umiikot sa usapin na may kaugnayan sa fadail, kainaman ng Hajj, kabutihan, kahigta ng Hajj. Inshallah, ito yung ating pag-uusapan bilang translation ng khutbah. Now, bilang pambungad mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ay umpisahan natin ng ayah. Alam nyo ba kung kailan nagsimula ang Hajj? Kailan nagsimula ang Hajj? Hijrah. Di ba? Sino ang kauna-unahang inutusan ng Allah sa Hajj? Sino? Si Propeta, sino? Ibrahim. Propeta Ibrahim alayhi salam. Ninaw? Ito ay matatagpuan sa mismong suratul Hajj, verse 27 ng banal na Quran, na kung saan sinabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalaw wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ang ibig sabihin, and proclaim to the people of the Hajj, or which is pilgrimage, they will come to you on foot and on every lean camel. They will come from every distant pass. Anong ibig sabihin mga kapatid? Actually, ating himay-himayin at ating, kumbaga, suriin pa yung ibang mga kwento sa likod nito ng aya na ito. Since na ang utos na ito addressed kay Propeta Ibrahim alayhi salam, na sinabi ng Allah, wa'adhin finnas bil hajji. O Ibrahim, i-proclaim, manawagan ka, ibadya, o kumbaga ay ipahatid, ipahayag sa mga tao ang Hajj. Which is sa mga tao, mga kapatid, which is pangkalahatang tao yon. At alam natin sa panahon ni Propeta Ibrahim a.s. ang kaya lamang na ihatid ng kanyang boses, ng kanyang tinig, ay yung mga malapit lamang sa kanya. Subalit, ang aya ay tumutukoy sa lahat ng tao. Kaya dahil dito mga kapatid, mayroong kwento na nabanggit sa tafsir ni Ibn Kathir, rahimahullah, na kung saan sinabi ni Propeta Ibrahim a.s. bilang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na manawagan ng Hajj, sabi niya, Ya Rab, wa kayfa uballighan nas wa sawti la yunaffidhahum. Panginoon ko, papaano ko iparating ang Hajj sa mga tao bilang pangkalahatan na samantalang limitado lamang yung boses ko? Hindi kayang saklawin, Alam natin yan mga kapatid sa panampalatayang Islam na yung ating boses kahit pamalakas dito, pero pagdating sa labas, wala na. Mayroong limitasyon. Fakila, nadin.
wa alayna al-balagh. Kaya sinabi sa kanya, basta gawin mo lamang yung ipinag-utos, manawagan ka, at kami na ang magpaparating. Sa mga nagsagawa ng Hajj, at sa mga magsasagawa pa ng Hajj, ito ay bunga ng panawagan ni Propeta Ibrahim a.s. Ito ay bunga ng ginawa ni Propeta Ibrahim a.s. Kaya ang ginawa niya, siya ay tumayo sa isang lugar at maraming mga interpretation na sinasabi ng lugar na ito ay Hajar. Ibig sabihin yun yung, sabihin natin, yung Kaaba, yung mismong ginawa nilang tinatawag na Kaaba. Kasi siyempre, sino bang nag-renovate ng Kaaba? Sino? Si Ibrahim at sa ang kanyang anak, walang iba kundi si Propeta Ismail alayhi salam. At sinabi ng iba na siya tumayo sa bundok ng Safa. Alam natin yun, kapag tayo nagsagawa ng Umrah, nandyan yung Mas'a, yung Safa at saka Marwa. You know? At sinabi naman ng iba na sa bundok ng it which is very known mountain sa Makkah na tinatawag na Abu Qubais. Okay? Abu Qubais. Ang Abu Qubais, yun yung bundok na malapit sa, Safa at saka Marwa. Yan mga kapatid. So, tatlong tafsir, no? Iba ay sa Hijr, ang iba sa Safa, ang iba si Abu Qubais, sa Abu Qubais. So, wag kayong magtalo. Hindi, ang alam ko Safa. Hindi, ang alam ko sa Abu Qubais. Pag untugin ko yung mga ulo ninyo, pareho kayong sabi natin na no? Tama siya subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya, ya ayyuhan nas. After na siya tumayo sa lugar na yaon, mga kapatid, either of those places, sabi niya, ayyuhan nas, o mga tao, o sangkatauhan, inna rabbakum kad ittakhadha baitan fahajju. Tunay na ang inyong Panginoon ay itinuring, no? Ginawa ang bait na ito. Ibig sabihin yun, tinatawag na Kaaba, Masjidil Haram. Kaya naman, isagawa ninyo ang Hajj. Isagawa ninyo ang Hajj. Fayuqalo innal jibala wa tawada'at hatta balaga sawt arja'il ard. Kaya nung sinabi yun, ni Propeta Ibrahim, kayong mga sangkatauhan o mga tao, tunay na ginawa ng iyong Panginoon ang bahay na ito bilang pagsamba sa Kanya, tahanan ng pagsamba. Kaya magsagawa kayo ng Hajj, 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 Hajj. Umiiko mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Kaya dahil dito, mga kapatid, nagpakumbaba ang kabundukan para lang makarating ang kanyang boses sa pinakamalayong lugar. And there is no impossible to Allah. Baka sabihin, comics lang yan, Ustaz. Kwento ng mga comics yan. Ay, syempre yan ay kumbaga yun ng sabutahin ng mga walang pananampalataya, siyempre, at ayaw maniwala. But there is no impossible to Allah na gawin yun, mga kapatid. Yung kalam nga nagsalita, di ba? At baging yung kalangitan ay nagsalita, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung bundok pa kaya. Di ba? Yung bundok pa kaya ay kayang gawin yun ng Allah. There is no impossible to Allah, siya makapangyarihan sa lahat. Kaya naman, dahil dito nagpakumbaba ang mga kabundukan, kaya narinig yung kanyang boses maging sa mga sinapupunan. Nakarating yung panawagan ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ito ay tinugunan ng sino mang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na tumugon sa panawagan na ito na itinakda para magsagawa ng Hajj. Kaya kapag ikaw ay tinakda ng Allah na magsagawa ng Hajj, sa mga hindi pa napagsagawa ng Hajj, ikaw ay kabilang sa matumutugon doon sa panawagan ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Kaya dahil dito hanggang yan, yung panawagan na yan hanggang sa araw ng paghukom at yung resulta ng panawagan, ito yung sinasabi ng labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Yun ang talbiya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito yung history, background history ng Hajj. Okay? Ang tinatawag na Hajj, mga kapatid. And hopefully ay mayroon kayong tinatawag na idea, inshallah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ng imam kanina yung aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran, verse 97 ng Banal na Quran. Ano sinabi ng Allah? Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Now, I would like to educate you this ayah, mga kapatid. Higit lalo sa mga naka-encounter ng mga debate o kaya pagtatalo o kaya sabihin natin palitan ng mga talakayan at saka satsatan, no? Na kung saan sinabi ng walillahi ala nasi, al-hajj, walillahi ala nasi al-hajj. Okay? Hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. At para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa mga tao ng pag-hajj doon sa Masjid al-Haram. Now,
Look at this. This ayah indicated the specific, no, but general, yung tinatawag na word nas. Supposedly, ang obligasyon ng Hajj para kanino? Para kanino? Sa mga mananampalataya lamang. Hindi para sa lahat ng tao. Okay, malino? Para sa mga mananampalataya. Kasi kapag nagsagawa yung kafir ng Hajj, una-una, di siya makapasok ng Makkah. Kasi hindi siya Muslim. Okay, patay siya sa ikama. Okay. Pangalawa dito, kahit pa nakalusot siya doon sa magsagawa ng Hajj, papunta ng Arafah, papunta ng Mina, gawin ang ritual ng Hajj, hindi pa rin tanggap yun. Kasi bakit? Wala sa kanya yung iman, wala sa kanya yung pagiging tinatawag na Muslim. So bakit dito sa aya na ito, nas ang ginamit? Diba? Nas ang ginamit. Walillahi ala nasi hijjul bait. You know? Inutos ng Allah para sa mga tao. Bakit hindi ginamit ang mga mananampalataya? Mga kapatid, mahalagang malaman ninyo ang kaida na ito. Even the Quran says about it. Kaya minsan sa mga makikitid na mga uso, mga utak ng mga kapatid natin, di ba? Akala yung isang statement, okay, pangkalahatan ay parang nasa kanila. Ito yung sinabi ng kaida na lafdhul am yuradu bihil khas. Sa kaida. O, sa prinsipyo ng tinatawag na sabihin natin, no? Na kumbaga, yung saligan, no? Kaida lusuliya. Ibig sabihin, lafdhul am, pangkalahatang termino, pero ang tinutukoy ay para sa particular. No? Pangkalahatang termino yung nas, pero yung tinutukoy dito ay para sa mga group, specific group of people na kung saan yung mga mananampalataya. So, maging sa Quran, ginamit yung style na yun. So, minsan, huwag tayong masaktan na sinasabi ng isang tao, halimbawa, for example, hindi ko magbabagit ng pangalan kasi trending to eh. Sinasabi ng mga tao na ang mga muro, no? Ganito ganyan eh, sila yung mahilig gumawa ng pagsuway sa Allah. Na yung word ng mga muro, nasasaktan na ngayon yung mga bull Muslim, mga muro kasi bakit? Yung word kasi ginamit pang kalahatan. Ano yung mga muro? Halimbawa, na yung mga muro na kung saan ay alam mo yun, kumakanta, sumasayaw. O di ba? Malayo sila sa sinasabi nating Islam. So ikaw naman na hindi mo naunawaan at masyado kang, alam mo yun, sensitive, o sabihin natin emotional damage, no? Nasasaktan kayo kasi yung ginamit na word is moro. Kapatid, ang tinutukoy na lang sabi, hindi pangkalahatang muro, kundi yung gumagawa ng pagsuway. Kasi maging sa Quran, yung estilo ng pamamaraan ng pagbanggit na yaon ay ginagamit din sa Quran, ginagamit din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Look at this ayah. Walillahi ala nas. Nas ang ginamit, pangkalahatang tao. Mushrik, kafir, mu'min, Muslim, fasik, o sinuman. Pero ang tinutukoy dyan sa nas na yan ay ang mga mananampalataya. Inobliga sa mga mananampalataya, hindi obligado sa lahat ng sangkataon, although yung ginamit na word is pangkalahatan. So yun yung kaida. Lafdhul am yuradu bihil khas. Ibig sabihin ay pangkalahatang termino, pero ang tinutukoy ay particular. Kaya minsan, huwag tayong masaktan sa mga statement ng iba kung hindi naman ikaw yung tinutukoy. Diba? Masyado kang maraming inom ng kape. Bawas-bawasan mo yan. You know? Okay, yan ang katotohanan dyan. You know? So, yun yung mga kapatid. So, ano ko lang ba? So, para sa ganun, maging ano tayo? Maging open-minded ba? Malawak yung pangunawa natin at pang-isip natin. Wag na, sa Islam kasi bawal gamitin ng emotion. Hindi pwedeng gamitin, hindi pwedeng emotion sa atin. Malinaw? Kaya sa Islam, hindi pwede kinukuha yung hukom, maging sa judgment, halimbawa sa korte, hindi bawal sa isang judge, sa isang hakim, na siya'y mga hatol sa isang issue na wala sa mood. Yan yung kanyang emotion damage. Malinaw, yung problema sa kanyang emosyon. Malinaw? At bawal din sa inatasan na magpugot ng ulo na siya ay maawain. Bawal. Mga kapatid. Kaya kinakailangan siya ay tanatang malakas ang loob. Hindi siya pwedeng maawa doon sa pinarusahan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Kasi sa Islam, sa mga batas, hindi pwede yung emotion pairalin. Okay? Na kung kaya kapag pinairan natin ang emotion talaga natin, mawasak talaga. Magkaroon ng kaguluhan,
magkaroon ng sabihin natin ng di pagkakaunawaan o anumang katulad nito. So always maging positibo yung ating pangunawa. Mainam? Kasi even the Quran, ganun ang style ng banal na Quran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay. So yun yung gusto ko lang, maano lang ba, yung mga faida. May babil faida. Okay. So yun yung mga kapatid. Kaya naman, ang Hajj, alam natin, ay kabilang sa haligi ng Islam. Pagkos isa sa mga pinakamahalagang haligi ng Islam. Ito ay obligasyon natin ng mga Muslim bilang pangkalahatan, mga Muslim. Subalit, itong pagiging obligasyon ito ay walang duda, applicable lamang sa mayroong tinatawag na kakayahan. Kaya sinabi na sa banal na Quran, no? Anong sabi ng manistata'a ilayhi sabila? Kasi namang taglay niya ang kakayahan sabila. Pag sinabing sabil, na kung saan ay ayon sa konteksto ng nakira, which is ibig sabihin indefinite noun na tumutukoy sa pangkalahatan. Kakayahan physical, kakayahan, sabihin natin, no, financial na kakayahan. Walang duda. Kasi hindi ka pwede mag-Hajj ng walang financial na kakayahan. Malakas nga yung katawan mo, mayroon kang 7 abs. Mayroon kang 9 abs. Dagdagan mo pa ng 20 abs, no? Para ka sa buko. Kung wala ka naman tinatawag na pera, malinaw? At least may abs, no? Wala ka nang pera, wala ka pang abs. So, yun yung mga kapatid. So, ibig sabihin, so kinakailangan, iniugnay din ito yung tinatawag na financial. Mayroong kakayahan pagdating sa kayamanan. Usas, wala naman tayong pera, usas. Paano natin magsagawa ng Hajj? Hindi obligado sa'yo, huwag kang manggalayiting pumasok mag-Hajj. Malinaw? Kasi wala ka namang kakayahan, maghintay ka na magkaroon ka ng kakayahan. Na kung wala kang kakayahan mula sa bulsa mo, hintayin mo yung sponsor. Okay? Sponsor. Sinong sponsor? Umingi ka doon ka sa Raji. Sumulat ka. Okay, sabihin natin sa pamamagitan ng Islamic Center, mga kapatid. Di ba? Pamamagitan ng Islamic Center, hindi yung susulpot ka lang ng Islamic Center dahil sa Hajj. Pagkatapos ng Hajj, mawawala ka na parang bula. Ginagamit mo lang panakit buta sa mga Islamic Center. Subhanallah, masaktan ng masaktan. Ito yung isang trabaho at walang personalan. You know? Mga kapatid, ipaalala ito yung nakakabuti para sa atin lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Di ba? Kaya naman, binanggit na kanina yung mga kainaman at kabutihan ng Hajj. Dito yung napakarami. Sobrang napakarami at hindi natin kayong isa-isahin kasi mamaya bigla 30 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Okay? Una, mga kapatid, ito yung higit na pinakamainam na gawain at pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa mga pinakamainam na gawain at bukod tanging mga gawain ang nagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang patunay, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi niya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Anong gawain ang pinakamainam at pinakamabuti? Okay? Anong gawain, mga kapatid? Kala, imanun billahi wa rasuli. Ang tinatawag na gawain ay iman billahi wa rasuli. Paniniwala sa Allah at paniniwala sa kanyang propeta. Now look at this. Iman, pero ang sagot ni, ang gawain mismo, actual performance. Pero ang binanggit wa sallam ay ang iman. Imanu billah wa rasul. Sabi natin, topic natin sa tafsir kanina. Okay? Ibig sabihin, na tumutukoy dito hindi lang paniniwala, kundi act. Kinakailangan sabayan mo ng gawa. Diba? Huwag kang gumaya sa mga sufi, nag-comment doon, mga basher. Maninaw? Hindi na kailangan ng dalil. Okay? Kila. Tumamada. You know? Kasi ang gawain, ang tanong, anong gawain na higit na mainam? Anong gawain? Samantalang ang sagot ng Sallam, paniniwala sa Allah sa kanyang propeta. Nangahulugan dito ang paniniwala kaakibat ng gawain. You know? Kaakibat ang tinatawag na gawain. Kila thumma madha. At pagkatapos, sinabi ano pa, anong kasunod ng propeta? Kala al-jihadu fi sabilillah. Ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kila thumma madha. Pagkatapos ano po propeta ng Allah? Kala hajjun mabrur. Ibig sabihin yung katanggap-tanggap na hajj. Acceptable hajj. Bakit acceptable hajj? Kasi hindi lahat ng nagsagawa ng hajj ay tinatanggap ang kanyang hajj. Aminin natin mga kapatid, may mga nagsagawa ng hajj na kanilang layunin para mag-business. Diba? Para kumita. Okay lang sana sa paraang magandang kita o kaya sa paraan na halal na kita, kundi haram, pandaraya, pangurakot, pamimera o anumang katulad nito mga kapatid. Subhanallah, may mga, dati may nag-hajj kami, makwento ko lamang. Gusto na kwento? Okay? Okay. May mga dati nakasama, so sa mga hajj na kasamahan ko mga kapatid,
Tapos pumunta sa tent mismo, ha? Galing kami ng Pilipinas noon. Subhanallah, doon sa tent ng mga Filipino, doon sa Mina, may nagbibinta ng sigarilyo doon. Bakit? Galing pa ng Pilipinas, Marlboro, ano pa yung mga iba? Okay, Philips, Winston at iba pa. Alam mo ba kung magkano yung presyo? 10 times fold. Ang presyo doon sa Mina, kung ikukumpara mo sa Pilipinas. Doon nagbibusiness kapatid ng haram sa loob ng tinatawag na Hajj. And do you think na acceptable? Do you think na ang Hajj na hindi maapektuhan dahil sa kanyang gawain? Okay? Kailanman. Walang duda, mga kapatid. Subhanallah, woe unto him. Kapighatian sa kanya. Tunay na ang kanyang Hajj, walang duda, ay ito ay na-impluwensyahan ng kadiliman. Okay? Ng karumihan, mga kapatid sa panampalataya. At kailanman hindi siya matatawag na Hajj Mabrur. Kasi pag sinabing Hajj Mabrur, walang palya. Walang palya, ibig sabihin lahat ng mga gawain niya, obligasyon niya na isa katuparan ng Hajj, obligasyon sa Hajj, ruko ng Hajj, kondisyon ng Hajj, mga sunna sa Hajj. At naiwasan niya yung mga tinatawag na, sabi natin yung mga invalidators ng Hajj. Iwasan niya yung mga mahdhuratil Hajj. Naiiwasan niya yun. Then that is a perfect Hajj. Okay? Yun mga kapatid. Sikapin natin, especially sa mga bagong magsagawa ng Hajj. Sino pa yung mga hindi nagsagawa ng Hajj dito? Ya Rab. Dalangin ko sa Allah sa araw na ito naway ipagkaloob sila ng Allah. Ang kadalian at maging Hajj Mabrur. Ngayon, paano maging Hajj Mabrur? Hindi umati sa Islamic Center na mga seminar. Okay? Do you think na ma-assume na kanyang Hajj ay perfect? Nasamantalang wala siyang kaalaman sa pagsagawa ng Hajj. Pupunta lang doon para magpa-cute. Well, hindi ka naman cute. Okay? Magpa-cute ka pa. Yung mga kapatid. So, wag ganun. Kailangan kaalaman mo nga before anything else. Para sa ganun, alam mo yung ginagawa mo. Sa basketball kailangan, susubukan mo maglaro. Tulad ko, naglaro ako nang wala akong alam sa basketball. Diba? Para akong tanga doon. Okay lang, sabi na akong tanga. No. At least nagkaroon ng pawis. Diba? Ano mga kapatid? At least pinawisan ako. Yun talaga yung aim ko eh. Okay? Pawisan. Diba? So, bahala na kayong magalit sa akin. Anyway, kasi walang alam. Right? Walang alam sa patuntunan ng mga basketball, ng games, ano mga katulad nito. At least, I tried. Pero ibahin mo sa ibada, kapatid. Hindi mo pwedeng gawin sa ibada yan. Nasasaba ka, papasok ka sa isang ibada without knowledge. Kasi ang pinag-usapan yan, between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang yung mga ganyan, between you and the other players. Ano? So, kinakailangan siguraduhin na magkaroon ka ng intact knowledge and correct knowledge bago mo isa katuparan at makibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano? So, wag mong ikumpara ang makamundong bagay sa tinatawag na pang-akhira. So, yun yung mga kapatid sa pananampalatayaan. So, yan ay Hajj Mabrur. Pangalawa, wal hajju ya'dilu al-jihadu fi sabilillah wa yanubu anhu liman la yaqdir alayhi wa man la yukallaf. Ibig sabihin, ang Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang katumbas ng gantimpala nito ay katumbas ng gawaing pakikibaka sa landas ng Allah. Alam natin pakikibaka, I mean fighting for the sake of Allah. At kapag nasa combat ka, nasa tinatawag na fighting ka, kalahati ng iyong sarili buhay, hukay, at ang kalahati ay buhay. Nasa ibabaw ng lupa at ang kalahati nasa hukay. Malinaw? Pero, since na hindi natin kaya gawin yun, diba? Hindi na ba tayo pwede mag-create ng grupo para lang masagawa yung ganyang bagay na hindi alinsunod sa panuntunan ng Islam. Kaya dahil sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede mong makamit yung reward. Okay? Sa pamamagitan ng pagsagawa ng Hajj. Malinaw? Sa pagsagawa ng sabihin natin ng Hajj. Anong patunay? Hadith ni Aisha radhiyallahu anha, qalat ya Rasulullah, nara al-jihada afdal al-amal. O propeta ng Allah, nakikita namin na ang jihad fi sabilillah, ang pakikibaka sa landas ng Allah ay ang higit na pinakamainam. Higit na tinatawag na pinakamainam. Okay, sinabi sa salam, afala nujahid, sabi ni Aisha, kung ganun, kasi alam mo yung mga sahaba, no, they are eager na magawa ang pinaka-the best. Pinaka-the best na pagdating sa pagsamba, ito yung katotohanan, napakalayo natin sa sahaba. Totoo lang. Atin ang katotohanan, huwag kayong masaktan. Okay, totoo naman eh. Okay? Alam mo na, ikumpara mo sarili mo sa sahaba, nakakahiya naman sa'yo kapatid, no? Okay? So, yung mga sahaba, gusto nila yung pinakamainam. At yun ang kanilang tinatawag na punto. Yun ang kanilang gustong, kumbaga, arukin at gustong magawa. Pinakamainam na gawain para sa Allah
subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Aisha, kung ganun, kung yan ang sinasabi ng pinakamainam na bagay sa Quran, pinakamainam na tinatawag na gawain, ng unang gawain, kung ganun, mag-jihad na kami o propeta ng Allah. Okay? Mag-jihad na kami o propeta ng Allah. Kala, la, wag. Kasi alam mo, hindi kayang gawin yun ng lahat ng kanyang ummah. Okay? Lakin afdalul jihad o hajj mabrur. So, ang pinakamainam na jihad ay walang iba kundi ang hajj mabrur, ang katanggap-tanggap na hajj. So, nangangahulugan, walang duda, ibig sabihin ay, kumbaga, legally speaking, no, istilahan, na yung tinatawag na sabihin natin jihad, yung hajj, ay isa rin sa form ng jihad. Isa yan sa mga uri ng tinatawag na jihad o fi sabilillah. Huwag niyong isipin na ang pakikibaka sa landas ng Allah ay umiikot lamang sa isang classification. Hindi. Maraming form, mga kapatid. Okay? Maging yung sabi natin, maging yung pagtarbiya mo sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, jihad din yan, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Pagpunta mo rito para magsaliksik ng kaalaman, hindi rin sa pagkain, nakakasaw, puro kabsa, no? Malinaw? Yan ay jihad o fi sabilillah. Kaya sino man ang naglayo na pupunta rito para kumain ng kabsa, mabrok sa'yo, kapatid. Ubarik, no? Ikaw na. Okay? Kaya sa ibang narration, mga kapatid ng ya Rasulullah, o propeta ng Allah, ala nagzu wa nujahid ma'akum. Ibig sabihin, kung ganun o propeta ng Allah, kami ay makikipag-fight, no? Kasama ka o propeta ng Allah. Fakala lakin ahsanul jihad wa ajmalu al-hajj. Hajj mabrur. Subalit ang pinakamahusay na jihad at ang pinakamagandang jihad ay walang iba kundi ang hajj, at yun ay ang hajj mabrur. Yung katanggap-tanggap na hajj, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay. Kaya dahil dito, narinig ito ni Aisha radhiyallahu anha, hindi siya tumigil na manalangin sa Allah na, ya Allah, ipagkaloob mo sa akin ang hajj. Okay, hanggang siya ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na managsagawa na tinatawag na hajj, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangatlo, wal hajjul mabrur laysa lahu thawab illa al-jannah. Walang ibang gantimpala ang hajj mabrur maliban lamang sa paraiso. Guaranteed, certified, ikaw ay sa paraiso. Okay? Pero of course, sinasabi, tapos ka na mag-hajj. Yes! Tiyak ako na hajj mabrur ang aking hajj. Di ba? Huwag niyang sabihin niya. Kasi unang-una, hindi niya naman pinaggagawa niya doon. Okay? Kung tama ba yung kanyang mga ginagawa doon, mga kapatid. Ang iba nga, nag-hajj, tulog lang, kain, tulog lang doon sa Arafah. You know? Kain, tulog lang. Pagkatapos kumain, nagsagawa ng ibada, ang iba, bisis, abalang-abala sa pagsagawa ng dua, sa pagzikir, pagsala. Siya wala doon, humahagok. Grabe yung kanyang tinatawag na yung hilik niya. Subhanallah. Oy, wala akong dito, mga hilik dyan. So walang gantimpala bukod sa tinatawag na paraiso. Mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi, al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjun mabrur laysa lahu jazaa ila al-jannah. Mayroon kayong sariling business diyan? Patangingay ninyo. Al-umrah ila al-umrah, ang umrah, ang isa pang umrah sa isa pang umrah. Sabihin, sinundan mo yung tinatawag na umrah sa isa pang umrah. Kafara, sa pagitan ng dalawang umrah, kafara, expiation. Okay? Pag sa exhibition, kumbaga, nagpapapawi, nagbubura, mga kapatid, limabay na human na mga kasalanan na nagawa ng isang tao sa pagitan nito. Kaya wag mong sasihin yung mga Arabo minsan, ng kanilang katwira, okay ba mga Muslim, mag-umra ako. Kaumra lang nung isang week, mag-umra rin ako. Bakit? Sabi natin, kasi gusto kong alisin yung aking kasalanan. Di ba? Totoo naman yun. Pero ang kasalanan tinutukoy dito, yung minor sin, yung mga shortcomings natin bilang tao, hindi yung major sin. Hindi yung nakapatay ka ng tao, sinasadya mong patayin, tapos mag-uumbra ka para mawala yun. Ano kahilo? Okay, hindi yun, mga kapatid. Ang tinutukoy natin dito, minor sins, hindi major sins. Kasi ang major sins, kinakailangan ng tauba. Kinakailangan ng tinatawag na repentance, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, at bayaran ang dapat babayaran anumang kaso na kanyang kinabibilangan. Malinaw? Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa ila al-jannah, at ang katanggap-tanggap na hajj mabrur ay wala siyang ibang gantimpala maliban lamang sa paraiso. Masyaallah. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah ng hajj mabrur. Pang-apat, ang hajj mabrur ay isa sa mga dahilan upang ang kanyang mga kasalanan ay buburahin, papawiin at wawalain ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Bilang patunay, sinabi ni Abu Hurairah, narinig ko kay Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsasabi, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladatsu ummu. Man hajja, sino man ang nagsagawa, requirements, lillah, para sa Allah. Yun ang pinaka bukod tanging, kumbaga kinakailangang napakahalagang requirements. Ibig sabihin, ikhlas para sa Allah. Hindi magsagawa ka ng hajj. Magsagawa ka ng hajj kasi para marami akong content. Para mag-content ng mga sa reels, no? Okay, sabihin natin para doon sa kanyang YouTube channel, TikTok, subhanallah, Instagram, diba? Wala siyang ibang gawin kundi mag-coverage sa mag-coverage lahat. Hindi siya magdudua, puro magka-coverage na lang. Diba? Hindi siya magdudua. Yun ang gagawin niya. Kailangan naka-full pack battery ang kanyang mga gadgets. Kapatid, hindi naman kita pinagbawalan sa bagay na yaon. Pero wag naman sana na lahat ng oras doon. Okay? Doon napunta, sasabihin natin sa ganung gawain at naiiwan mo yung mga halagang gawain na kung saan ay spirit ng Hajj. Gawain ng Hajj, mga kapatid. Minsan lang yan, no? Once in a lifetime yan. As once in a blue moon lang yan na dumating sa'yo na pagkakataon. Di ba? Hindi ka mayaman na para every time na magsasagawa ka ng Hajj. Hindi. Na kung kaya, take the opportunity na perfect yun, mga kapatid. Pag-usayin mo yun. Mainam? Okay? Kaya nga kami, pag kahit na mga dati na kami, alhamdulillah, nakukumuha na kami ng video at ina-upload namin yun after 1 year. After 2 years. Okay? Para hindi naman magbabasabi ng mga nabasher, pakitang tao. O ano pa man, di ba? So, sino man ang sagawa ng Hajj para sa Allah, falam yarfuth, una, na hindi siya, ito yung mga iniwasan niya dapat. Falam yarfuth. Ang ibig sabihin ng rafath, mga kapatid, ay, literally, ito ay tumutukoy sa pakikipagtalik sa kanyang asawa. Hindi siya nakikipagtalik sa kanyang asawa. Ustaz, na-single man ako, ustaz. Okay? Na-single ka nga, no? Pero ang ginagawa mo, mga kapatid, kayo na maglarawan. O sabihin natin, single ka dyan, no? Physically single ang asawa mo na sa Pilipinas. Pero during the Hajj, nakikipag-live cam kayo. Hindi man pwede yan. Okay? Alam mo yun, nakikipagharutan kayo, kumbaga nakikipagsundutan sa tinatawag na live. O sabihin natin doon sa video call. Ano mang pambungad papunta sa sexual intercourse during the ritual of the Hajj. Hanggat hindi pa natapos na tahallul, sabihin at al-akhir, hindi ka pa nakapagtahallul ng pangalawang tahallul, bawal sa iyo yung mga bagay na ito. Kaya no sweet words muna sa tinatawag na sa mga irog, sa mga mahal sa buhay, sa mga tinatawag na asawa, mga kapal sa panampalatayang Islam. Malinaw? Adagit lalo yung mga may asawa, dala-dala lang kanilang mga asawa during the Hajj, lalo pat mga bagong kasal, mapusok pa yun, na kunding ganyan, kuryente agad. Okay? Kinikilig. Okay? Di ba? Na kung saan ay agad-agad nagkakaroon ng interaction, anumang katulad nito, so iwasan yan. Walang yafsuk at hindi gumagawa-gawa ng fist talk. Ang fist, yaon yung mga sabihin natin ng mga, kumbaga, sabihin natin mungkar. Ibig sabihin mga di alinsunod sa batas ng Sharia. Pagsasalita ng mga di maganda, pagmumura, alam mo yun, na ano lang siya doon, nasagi lamang siya doon ng mga nakakapwa niya, Hajj. Kung ano yung mga sinasabi, halos mura, halos kainin ng buhay yung kanyang kasama. Wallahi, may mga ganyan kaming kasamahan noon, mga kapatid. Subhanallah, alam mo yun, doon masusukat yung sabar mo. Yung sabar mo, yung pasensya mo doon sa tinatawag na Hajj, mga kapatid. Makikilala ang tao na maigsi lamang ang kanyang sabar, ang kanyang pasensya sa Hajj. Kasi bakit? Ang init-init. Di ba? Kahit pa ang aircon, minsan ang aircon hindi tinatawag na agad-agad. Sabi ko sa'yo, biglang darating yan eh. Ano na? Di ba? Di ba? So, doon masusukat. Halata. Dakika. Dakay. Di ba? O sukat yun doon. Pero subhanallah, dahil sa awa sa pasensya, di ba, gutom na siya, tapos sumisigaw na siya, gutom na, nasa ng pagkain, para bang may bayad siya, no? Libre naman. No? Sponsor naman. So, nakakahiya. So, Raja, kayo may walalat sa umur, ang gantin pala nito ay babalik siya mula sa kanyang Hajj para siyang walang bahid na kasalanan, para siyang bagong isinilang ng kanyang magulang. Yan ang tunay na born again. Okay? Parang hindi burn again, kundi born again, mga kapatid. Malinaw? Yun ang tunay na, sabihin natin na born again. Mashallah tabarakallah. Actually, marami pa.
Gusto mo sa akin niya mamaya pag sinabi mo yan. Okay? So actually marami pa mga kapatid, subalit yun nga, kula at ipitado yung oras natin and hopefully ay mayroon kayo natutunan kahit papaano at inshallah naway nagdagdag sa atin ng pananampalataya at ng kaalaman at gayon din inshallah ay nagpapatibay sa atin sa pagkilala sa Allah at paggawa ng kabutihan. Allahu a'lam bishawab, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.